Thank you. Okay, once again, magandang hapon po sa lahat. Welcome po ulit sa PWD Fellowship every Friday kung may first-timer. Obviously, si Lovely po yun. Lovely, pasensya ka na kung naobliga kitang pahiram ang cellphone ko para makapanood ka kasi hindi ka nakapag-download ng Zoom mo. So, yung cellphone ko at least panunuorin mo na lang. So, si Lovely po ay kasambahay ko. Mabait po yan, napakasipag at magaling po mag-massage. Thank you, Lovely. So kung mayroon man tayong ibang first-timer, welcome din po sa inyo. Ang ating pong topic ngayong hapon, as obvious on the screen ay mababasa po natin, I Love in Action. Tayo po ay may sinusundan parang series na rin kasi ang buwan po ng Pebrero, ang una natin maisip ay tungkol po sa love, pag-ibig, pagmamahal. Valentine's month eh. Ano po? At bukas po ay araw na ng mga puso. February 14, nakadalasang sineselebrate po nga po ng mga magsing-irog. At of course, to everyone din po. Kaya ako na po ay bumabati po sa inyo. Happy Valentine's Day. Masayang araw ng mga puso para sa bukas po sa inyo po lahat. So, ngayon po ay patungkol sa love. Ang ating pag-usapan ay love in action. Actually, kahit hindi paliwanag, madali naman po maintindihan, love in action. Gawa, ano po. At ituloy na po natin. Pero appreciate ko po yung nailagay kong picture. Kung tititigan nyo po ang screen, ay meron po yung dyan parang putol ang paa, yung isang babaeng nakasaklay, na nag-abot po ng something, obviously baka pera po ito o tulong, doon sa nagmamalimos. O di ba? Kung sino pa yung parang may disability or sabi natin may hamon sa buhay, ay andun ang puso niya para tumulong pa rin sa iba. So, hindi po limitasyon anuman ang disability na meron tayo para po maipadama natin yung love para sa iba. Ano po, kasi minsan pag may disability, ay parang pakiramdam natin na tayo lang dapat ang bigyan ng atensyon, ng tulong, ng pagmamahal, kasi tayo yung parang kulang, tayo yung parang limitado dahil nga po sa ating kalalagayan, pero hindi po. Even us, we can still love as obvious. Katulad ng nakikita natin sa picture, yung putulang paa, nakasaklay, ay siya pa ang nag-abot ng tulong doon sa nagmamalimos. So, tanggalin ko po muna yung nakatakip sa aking sa taas at para medyo makita ko lahat. So, ano nga ba itong love in action? What is love in action? Again, madali namang maintindihan po yung salita. English man yan, ibig sabihin, pag-ibig na gumagawa. Love in action means loving beyond words. Ibig sabihin, ang pag-ibig hindi lang salita. Kumbaga hanggat mari, hindi lang nguso, yung talagang galing sa puso na may kasamang gawa. Love that is lived out. Hindi lang naririnig. Itong pag-ibig na sinasabi ay hindi lang basta naririnig sa salitang I love you. Ito ay dapat nararamdaman at nakikita. Kung dapat maramdaman o makita, dapat ang love na yan ay in action or ginagawa po. Sabi nga po dito sa 1 John 3:18, ito ang ating pinaka-key verse ngayong hapon, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So wag lang tayo magmahal sa salita, ano po, kundi sa gawa din at sa katotohanan. Maganda rin pong idagdag in truth, ano po, kasi pwede namang magmahal sa salita gawa pero hindi pa rin totoo sa kanyang puso. So, in action and in truth sa 1 John 3:18. Ano po, yan po ay hindi suggestion. Yan po ay hindi nire-recommend. Yan po ay command. Iniuutos sa atin. Let us not love with words. Huwag lang tayo hanggang salita, kundi hanggat mare sa gawa at sa katotohanan din. Madali kasi magsabi ng I love you eh. Bukas babaha po ng I love you sa mundo sa pag-celebrate ng Valentine's Day. Masarap pakinggan. Sometimes, totoo, minsan masarap din marinig actually. Para sa iba, iba pa rin yung naririnig. But of course, iba pa rin pong nararamdaman kasi nga pinapakita yung love by action. Kasi ang totoong tanong, hindi lang yung I love you, nakikita ba ito sa paggawa, sa ginagawa natin? Ang hirap imaginein para mapangiti ko kayo ng konti.
Matapos mong sampalin, sinabihan mo ng I love you at sorry. Nasaktan mo muna bago mo nasabihan ng mahal kita. Di ba? Hanggat maaari, dapat mag-akma yung action mo doon sa salita mo. Hanggat maaari. So kung love mo siya, yakapin mo, hindi yung sasaktan mo. So dapat makita sa paggawa. Love in action means choosing to act in love kahit mahirap. Ano mo po ba yung para bang hindi ka mahal pero mahal mo, mamahalin mo pa rin kahit walang kapalit. Ano po, kahit walang nakakakita, love nga eh. Hindi ka naman maglalove dahil love ka. Maglalove ka simply because dahil love mo, period. Yun po ang totoong love. Ang love ay hindi nag-expect ng kapalit. Ang love ay hindi nag-expect ng something na parang hanggat maaari bayaran, suklian yung ipinapakita mo. Love is just love kahit mahirap gawin. You just love. Pero hindi naman tayo pwede magmahal kung hindi mo rin namang naranasang mahalin ka. Sabi nga sa wikang Ingles, you cannot give what you do not have. Sa Tagalog, hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ka naman nun. Halimbawa, sa kapitbahay mo, nagyabang ka. Bigyan kita ng kotse, wala ka nga motor kotse pa kaya. Paano ka makakapagbigay ng kotse kung wala kang sasakyan? Ganon din po ang pag-ibig. Hindi mo pwedeng ipadama, iparanas, sabihin mahal mo ang tao kung ikaw mismo hindi mo naiintindihan dahil hindi mo nararanasan. At kung merong best source ng love, ay walang iba kundi si God. As we know, di ba, God is love. True love starts with God. We love because He first loved us. Kaya tayo nagmamahal, sabi sa Bible, kaya tayo nakakapagmahal dahil tayo ay minahal. According po yan sa 1 John 4:19. Hindi tayo ang pinanggagalingan ng love. Si God. Si God ang source ng love. Naalala ko may napanood ako na parang nagpapaliwanag na ang tanong kasi ng isang medyo atheist, yung parang hindi naniniwala sa Diyos, paano mo patutunayan na may Diyos? Maraming pinaliwanag yung lalaki, maganda. Halimbawa, wala naman daw nag-umpisa sa wala. Meron dapat pinanggalingan ng lahat, katulad ng painting. Ang painting, hindi yan magiging painting nung basang naging painting lang. Dapat may nag-paint, may nag-drawing yan, may pintor, may creator yan. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa mundo ay mayroong gumawa, may creator, kaya may God. At marami pa hong paliwanag. Ang gusto ko lang emphasize, isa dun sa sinabi niya kung bakit totoo ang Diyos, dahil ang tao, kahit sino, kahit hindi mo turuan, marunong magmahal. Ang tao, according sa Bible, ay ginawa kawangis ng Diyos. Tayo ay ginawa, create na kawangis ang Diyos. Kung ano ang meron ang Diyos, somehow meron tayo. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya tayo, kahit paano, andun talaga, kahit hindi mo turuan, magmamahal ang tao kasi nga may Diyos. Tayo ay lalang ng Diyos. Nagpapatunay na may Diyos kasi ang tao marunong magmahal. Hindi kailangan i-train ang tao tungkol sa pag-ibig. Mayroon siyang talagang sa loob niya, bahagi ng pagkatao yung love at yan po ay galing sa Diyos. As we are made according sa image ni God. Kaya kahit nahihirapan tayong magmahal, by the way, just in case, you just go back kay God. Pag naranasan mo ang presence ni God, ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, lalambot ang puso mo eh. Ano po? So the idea is, kung gusto mo magmahal, mahalin mo si God. Minsan nga may nagtanong sa akin eh, Sir, ano ba ang basihan mo sa isang babae kung ikay magmamahal? Sabi ko eh, gusto ko mahal niya si God. Kasi ang totoong magmamahal sa'yo ay dapat una niyang mahal si God. Kasi ang best na pagmamahal na pwedeng ibigay ng tao sa kanyang kapwa o sa akin, ay alam kong mahal niya si God. Kasi pag mahal niya si God, mamahalin niya ako. Pag hindi niya mahal si God, ako pa kaya? Imagine, hindi niya nakikita, minamahal niya. How much more na nakikita niya ako? Mas ibig sabihin, mamahalin niya rin talaga ako ng gusto. Mahal niya nga si God eh. So God's love is the reason why we are able to love others. Pag mahal mo ang Diyos, most likely magmamahal ka rin ng iba. Jesus is our perfect example. Kasi minsan, di ba, anong klaseng pag-ibig ang pwede nating ipadama, ibigay, iparanas sa iba? Siguro magandang silipin, ano nga ba yung
nagawa na patunayan ni Jesus nang siya ay nandito pa. Love ang dahilan kung bakit si Jesus Christ, in spirit, isang Diyos, ay nagkatawang tao for us. That's love. Kasi pinakita niya, nagkatawang tao siya, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Ano po, nagpakumbaba for simply na gusto niya mag-serve, mag-save. Ano po, andun ang kanyang service, sacrifice, at compassion. Having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Yung mga unang naging kasama ni Jesus, to the end, minahal niya. Even to now, ano man mangyari, mahal ka ng Diyos. Mayroong taong nagsabi sa akin, pero there was that point na parang nagpapaalam na parang, I have to go, I have to release you, I have to let you go. Pero parang nabalanse sa masakit niyang sinabi, di ba? Parang para iwanan ka, para palitan ka, o para sabihin natin, ayoko na. Pero ang kasunod naman, alam mo, mahal na mahal ka ni God. Na para bang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, at the end of the day, para bang pwede mong isipin dahil sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, kaya may mga bagay na kahit masakit, nangyayari. Kasi ang dulo niyan ay para mapabuti ka. Ulitin ko nga po yun. Minsan may mga masasakit sa buhay natin na bandang huli, katulad ng disability natin, mga struggles natin, o ano mga tampo resentment natin, na sometimes we feel like parang dihado, parang unfair. Pero pag na-realize mo yung pagmamahal sa'yo ng Diyos, at the end, tiwala lang kay God. Kaya niya pinadaan tayo sa ganito para mapabuti tayo sa dulo. Mahal niya tayo kasi to the end. At sa John po yun, 13:1. And of course, si Jesus Christ ay hindi lang nagturo ng love, ipinamuhay niya ito. Meron din ako nabasa, maisingit ko lang po, tungkol kay Jesus. Kasi si Jesus Christ, may mga tagpong nagpagaling siya na hindi niya kailangan puntahan yung may sakit. Katulad yung centurion, di ba? Sabihin mo lang ang aking pong alipin ba yon ay gagaling. Basta sinabi mo lang. Na pinaniwalaan naman ng centurion at nang sinabi nga ni Jesus Christ, gumaling na hindi niya kailangan makita o mapuntahan. Ano po? Ibig sabihin, si Jesus Christ as God sa kanyang power, hindi niya kailangan pong mag-effort na para puntahan ang isang bagay, isang tao para pagalingin. Gusto ko lang isingit talaga yung ideyang, yung kitongin na bago niya pinagaling, actually ilan sila bago niya pinagaling, niyakap niya muna. Bago niya sinabing siya ay gumaling, na gumaling naman bandang uli. But the thing is, ba't niya kailangan yakapin? Pwede naman niya pagalingin na muna na malinis ang katawan, wala ng ketong, sa kanya yakapin kasi malinis na. But instead, sa Bible, ang sinabi, niyakap niya muna, he touched the person, touch. Yung ketongin, yung pwede nakakadiri, di ba? Pero, tinouch niya muna bago niya pinagaling. Meaning, si Jesus Christ, anuman ang kapintasan, kahinaan, kakulangan, disability, problema, or pagiging makasalanan natin, etc., na talaga hindi tayo karapat-dapat, niyakap niya muna tayo. Minahal ka niya muna. Bago kanya pinatawad, bago niya tayo pinagaling o pagagalingin. Yun ang love. Parang whoever you are, accepted ka ni Jesus Christ. Tinouch niya muna bago yung pinagaling yung kitongin. Naglingkod siya, nagpakumbaba, nagpatawad at nag-alay ng buhay. Sa left side, kita niyo naman, di ba? He died on the cross for our sins. Di ba? Namatay siya nung tayo ay makasalanan pa. Namatay si Jesus nang hindi mo pa siya tinatanggap. Ibig sabihin, para bang that kind of love na para bang hindi ka pa humihingi ng sorry, nag-sacrifice na siya para sa'yo. Though, you still have to make that decision na tanggapin siya bilang Lord and Savior para tayo po ay makasama siya for all eternity doon po sa kabilang buhay. Kung gusto nating matutunan ang love in action, kay Jesus tayo tumingin. Tingin tayo sa Kanya. And of course, naniniwala ko, ibang usapan na Lord and Savior mo si Jesus as gusto mo na magmahal. Ulitin ko po, hindi madaling magmahal na mga hindi ka mahal-mahal. Nabulol yata ako dun Ibig sabihin, parang ang hirap mahalin ng mga taong hindi ka ibig-ibig.
Kasi wala namang perfect na tao, talaga may sabit lahat eh. Ibig sabihin, may makikita kang diferensya. Pero si Jesus Christ, tumingin na lang tayo sa ating sarili. Tayo ba perfect? Hindi naman ah. Dami nating flaws, ang dami nating kainaan, kapintasan, kakulangan, ang dami nating diferensya, hindi tayo karapat-dapat. Pasaway tayo, paulit-ulit tayo sa pagkakasala, pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal pa rin tayo ni Jesus. In fact, namatay siya para sa mga kasalanan natin. Yun ang love na best example. Model ba? Gusto ko lang din pong emphasize kung minsan kasi pag sinabing love, madali niyong sagutin di ba pag tinanong ng ano ang kabaliktaran, opposite ng love. Ang daling sagot di ba? Hate. Kasi di ba ang salita, I love you. Ano ang kabaliktaran? I hate you. Pero kung nababasa niyo ngayon sa screen, ang kabaliktaran ng love ay indifference. Indifference. Sir, ano po yung indifference, brother? Alam niyo po ba ang best way para saktan mo ang mahal mo? Ulitin ko ha. Alam mo ba ang best way para ma-offend, para ma-shoo, para mataboy ang supposed to be taong mahal mo o mahal ka? Huwag mo lang kibuin. Ulitin ko. Huwag mo lang pansinin. Huwag mo lang kausapin. That's indifference. Maniwala ka, ramdam yun ang sakit nun. Yung hate, galit, para bang obvious eh. Pero para hindi ka kausapin, deadmahin ka, iwasan ka, indifferent na siya, nagbago na, ay, mas masakit yon. And that's the opposite of love. Halimbawa, sa ating samahan, may kasamahan tayo na hindi na natin napapansin na hindi na pala uma-attend. Parang baliwala sa atin, deadma. Okay lang, eh ano? That's being indifferent and that is not love. Kung hindi na uma-attend, we have to look for them. Asa na kaya si ano? We need to follow up them. Para bang, minsan marami tayo, 20, 27. Hindi tayo after masyado sa number ha. Parang gusto ko lang ma-emphasize yung ano ibig sabihin ng indifference. Ngayon, wala tayo sa 15, wala tayo sa 17, okay lang. Basta present tayo. That's indifference. Nabibless ka sa gawain? Paano yung nawawala? Hindi ba sila nabibless? Are we not concerned? That is not love kung hindi tayo concerned, kung hindi sila nag-attend. But of course, hindi naman obligatory para sa bawat isa na umattend sa every Friday. Gusto ko lang ma-emphasize, ano ba yung indifference? Huwag ka lang kausapin ng asawa mo ng isang linggo. Maniwala ka, sasabog ang ulo mo. Because the opposite of love is indifference. At bigyan kita ng isang kwento. A simple act of love that can change life. Merong isang lalaki na palaging late uma-attend sa gawain sa church. Sa likod lang siya umuupo at magang umaalis. Di ba may ganun sa church? Late dumating, siya pang unang umaalis. Tahimik lang siya, tapos parang mukhang maraming struggle sa buhay. Yung ibang church, para bang since palagi naman siya nag-iisa, anong pakialam nila? Pero isang linggo, isang Sunday, merong isang babae, ate, nangumiti sa kanya. Di ba parang soloista yung lalaki, tahimik? Nginitian siya, binati siya, at ang best part, niyakag siya na magkape after ng church service. Binigyan niya ng time. And through the girl sa encounter, nalaman nila na yung lalaki na yon na hindi niya ginans, na pinakinggan niya, ay homeless pala yon. At muntik nang sumuko sa buhay nung araw na binigyan siya ng time. Yung parang kinausap ba? Tapos yung lalaki na yon after a week, bumalik, medyo masigla na, nakangiti at nagsabi, hindi ako bumalik sa church dahil sa sermon, do importante ang sermon. Bumalik ako dahil may taong nagpakita ng pagmamahal sa akin. Subukan mong umattend ang isang first-timer na walang kumausap. Pati yung nag-imbita, hindi man lang siya pinalo up. Malamang-lamang hindi na yung babalik. Kasi yun ang indifference. Hindi tayo nag-iimbita para dumami, I know. Pero kaya kusang dumadami kasi nararamdaman ng bawat isa na mahalaga sila, na kinakaibigan sila, na minamahal sila. Kanina may pinapalo up ako, parang
nasaktan din ang puso ko. Ako ang unang guilty din. Kasi itong si Lloyd, I hope andito na siya. Pinalo up ko siya last minute ngayon. Si Lloyd ay parang tipong kung nakita niyo na po si Brother Dondon lumakad, ay kapareho siya ni Lloyd. Andun yung haba, gusto ko mag-attend siya. Kaso parang napansin ko ngayon ko na-realize, hindi ko na yata siya napapalo up. Nung pinalo up ko siya ngayon, nag-reply siya, wala akong load. Ang isip ko agad, bigyan agad ng data, yung isang cellphone ko nga, pinahiram ko kay Lovely sa kasama ko sa bahay para. So nandun yung aking parang pang-load. Diba? Andun yung aking GCash eh. Kaya pinakausapan ko si Mark. Pero sample ko lang po yon. At hindi naman po yung tono ko sana ay tungkol lang sa samahan natin o sa grupo natin. Overall po yan, kahit sa church. Sa church, maraming tao nag-a-attend. Yes, para kay God. Pero naniniwala ako, malaking bagay na para bang sa church, maramdaman na nila yung tinatawag na spiritual family, that they are belong. Pag feeling belong, that's being parang love. Pag hindi mo naparamdam, nabigyan ka opportunity na, hi, hello, ngiti, kumusta ka? Hindi mo nagawa yon, that's indifference. Lumalayo ang tao, nawawala. Minsan, isang simpleng act of love lang, pero sobrang laki ng epekto. Nag-church ka ba na nakapokus ka lang sa pakikinig? Or gusto mo rin mag-connect sa iba't ngumiti? A simple act of love na may malaking epekto. Love through service. Ano yung true service? Serving others is loving like Jesus. Whoever wants to become great among you must be your servant. Gusto mo maging great, dakila, mag-serve ka. Of course, pag sinabi, hindi ko naman nakikita si Jesus eh. Nagpapatawa lang siguro ako. Di ba sabi ni Jesus Christ, di ba parang dinalaw mo ako sa kulungan, pinakain mo ako, etc. etc. Para bang pinakain mo ako na ako'y nabilanggo, etc. Pinakain mo ako na wala dinamitan mo, wala akong damit. Para bang ang suma total, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun ang ginawa mo kay Jesus. That's service. Kung anong tulong na ginawa mo sa kapwa mo, parang ginagawa mo na rin sa Kanya. And that's being a servant. You want to be great, dakila, serve sa iba. And that's actually love. Mahirap kasi mag-serve kung wala ka namang puso, di ba? Ano yun? Para lang i-post sa social media na nagbigay ka, na tumulong ka. Minsan, siguro at this point lang, allow me, sana guided din po na hindi pride ito. Minsan pagkausap ko si Lord, Lord, wala, parang pag tinuloy ko, malalaman tuloy. Tuloy ko na lang, umpisan ko na eh. Sa tuwing pumupunta ako sa jail, doon sa Santa Cruz, malaking kulungan po yun. Para bang provincial jail. Malaki, parang barangay yun sa loob pag nakapasok ka. Mag-isa na pipila ako para bumili ng tubig, kasi magpapakain, etc. Hindi ko dapat sinasabi, no? But minsan kasi pagkausap ko si God, Lord, wala naman akong kinentuhan nun eh. Kasi hindi kasi kayang hindi ko na i-detalye kasi baka maiba ang spirit. Parang gusto ko lang i-point out na para bang hindi kasi napapalitan yung saya pag nakatulong ka sa kapwa. Yung hindi man alam ng lahat kung ano yung pinagdaanan mo para tulungan yung mga bilanggo. Nakalaya, tapos nakulong uli, nakalaya, nakulong uli. Para bang pupunta ang mga bata, mga anak nila, kasi nakulong na naman. Minsan parang gusto mong tanungin, ba't ko ba ginagawa yon? Habang nakatingin ka sa mga kabats mo o sa mga kasama mo sa business, para bang, sana mas doon ko na lang binigay ang oras ko. But no, lahat ng pagtulong, paglilingkod sa kapwa, di man malaman ng mundo, alam ng God yon. Alam ni Jesus yon. So you serve kahit hindi nila alam o makita.
Ang tunay na love ay handang maglingkod. Hindi naghahanap ng papuri. Hindi naghihintay ng kapalit. Service is love in action. Mag-volunteer ka. Sa akin, opinion ko lang to. May ministry ng PWD o wala sa church. It's not the title, the ministry. It's your act, yung action mo, yung effort mo na still you like to serve. Buti na lang nga may PWD fellowship eh. Dali natin dito sa PWD fellowship. Kung walang unique or PWD ministry sa church natin, wala kami sa Kalamba. Nangangarap pa lang din ako. Pero sinabi ko sa mga D-group member ko, applyin ko, uy, pag may kilala kayong PWD, refer nyo sa akin. Kahit wala pa kami ministry ng PWD. Kasi hindi tayo pwedeng malimita to serve dahil na mayroong ministry at ikaw ang in charge. We don't need a title para maglingkod. We just need a heart, love for the PWDs to serve. Love through compassion. Love sees people pain and responds. Hanggat 'di ba may puso kang pwedeng matouch. Minsan nakausap ko yung isang kasama natin. Hindi ko muna banggit yung pangalan. Tapos nasabi ko lang, ang hirap na may kasama ka sa bahay na parang padabog ang pagtulong pag-asikaso sa'yo. Sana hindi na lang, mas masakit. Alam mo ang sagot niya? By the way, yung kasama natin most likely wala dito. Kaya ako na-share. Hindi ko naman binanggit ang pangalan. Sabi niya, o nga brother, nung binuhat ako ng tatay ko, binuhat niya nga ako, pero nung binaba niya ako, pabagsak naman. Ang sakit nun. Of course, masakit yon. Pero na marinig ko yon, naawa ako sa kanya. Marami may disability, nahihirapan na nga. Pero hindi nila alam, ang pinaka-painful sa atin, hindi yung sakit ng katawan o yung kung ano nararamdaman natin, kundi yung nararanasan natin kung ano yung trato, yung treatment. If you could feel the pain, anong gagawin mo? Kulang na lang nasa isip ko, anong Gcash mo? Alam mo yun, anong kinalaman ng Gcash? Yung parang, di ko alam kung paano ko siya i-comfort. Parang gusto ko lang iparamdam na, andito ako. Kasi I could relate. That's compassion. Sabi nga dito sa Matthew 9:36, when he saw the crowds, he had compassion of them. Di ba? Nung nakita ni Jesus Christ yung mga tao na parang lost, without a shepherd, nahabag siya, compassion, habag. Nahahabag pa ba tayo sa need ng iba? If it is, that's actually love. Compassion means nakikita natin ang tao, hindi lang ang problema. Paano siya nahirapan, paano siya nagsasuffer. Love in action starts when we allow our hearts to be moved. Pag ang ating puso ay naapektuhan, may dapat kang gawin. Hindi man natin kayang ayusin ang lahat. Hindi naman tayo Superman eh. Obviously, hindi naman tayo si God. Pero ang pinag-usapan dito nakita mo, naramdaman mo may dapat kang gawin. Anong dapat mong gawin? Pag may ginawa ka, that is love. Ano pa yung love? Love through forgiveness. Forgiveness is love when it hurts. Yung kahit gaano kasakit, magpapatawad ka pa rin. Love mo Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Minsan kasi parang gas-gas na yata sa tenga natin na ba't hindi ako magpapatawad? Ako nga, napatawad ng Diyos. Ang Diyos nga, nagpapatawad. Ako pa kaya? Parang ang bilis sa bibig, madulas. Pero do you really mean it? Nagpapatawad ba talaga tayo? Forgiveness is one of the hardest forms of love in action. Yung para bang kahit gaano kasakit, forgive. Naalala ko, may naging kuya ako na
naranasan ko talaga na dumaan lang ako sa harapan niya, ibababa niya ang kanyang kamay. So yuyuko ako, bababa, yuyuko ako. Pag may nawawalang gamit, ako yung tatanungin, saan mo nilagay? Kasi sabi niya, nawawala daw ako sa sarili ko. So, para bang may pinagdaan ako sa buhay na lumaki ako na kulang ako ng tiwala sa sarili at people would see me na para bang confident, medyo, but deep inside, broken kasi sa pinagdaanan ko na para bang longing for acceptance, ang taas ng insecurities, ang baba ng may inferiority complex, something like that. Kasi parang na-feel ko na parang ang liit ko, parang I was not loved. Yung dalawa lang kami, anak ako sa labas, dalawa kami. Pero yung kapatid kong bunso, siya ang mas minahal. Nasa kama sila, maayos ang higaan, ako nasa lawanit or nasa plywood kasi hardware po yung kanilang negosyo. All my life, I was longing for that kind of love. But since na hindi ko naranasan yon, parang kay God ako nagsisik ng gusto. And dumating ang panahon na minsan dito siya titira sa bahay, that kuya of mine. Parang nabaliktad ba ang sitwasyon na I have the opportunity now na paramdam sa kanya na kung anong ginawa mo sa akin nung bata ako. But no, minsan hindi siya bumalik, nag-worry ako, saan kaya siya? Saan siya kakain? I mean, etc. I have forgiven my big brother. At worry ako na hindi rin siya pumupunta rito. Inisip ko, nagtampo kaya yon. So if I care, I have forgiven him and I believe I love him. Kuya ko yan eh. Pass is pass eh. But the idea is, love ko kuya ko. Kahit ano nangyari in the past. Hindi ibig sabihin okay ang ginawa nila, but you still forgive. Pero pinipili natin palayain ang sarili natin mula sa bitterness. Tayo naman ang makikinabang sa pagpapatawad eh. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganun din tayo dapat magpatawad at magmahal. Through the power of the Holy Spirit. Hoy, madaling sabihin yun na, aba, daanin mo sa prayer. Kung hindi natin kaya, kaya ni God. Now, bago tayo makating sa dulo, I like to give you some practical ways to live love in action. Paano ipasamuhay ng practical ang love in action? Number 1, ako pinapractice ko rin to kasi alam ko, may mga taong hindi nila kailangan na may ibigay ka or alam mo yon, ang gusto lang nila, makinig ka lang. Kailangan nila ng tagapakinig. That's love. So kung alam mo yun ang need niya, huwag mo naman agawin yung oras niya. Hayaan mo lang siya magsalita, makinig ka lang. Because that's sign of love. Number 2, serve. Medyo na-emphasize ko na to kanina eh. Ay, by the way mga kasama, pwede ko bang maitanim sa puso natin? Nabibless ba kayo sa PWD Fellowship itong every Friday? Kung nabibless kayo, ang isang sign diyan, uma-attend ka palagi eh. Andito ka ngayon. Yes. Ibig sabihin, you love this. Kung nabibless Amen. ka, di ba may ibang tao din na pwedeng mabless sa community natin? If you want them to be blessed, then you love them. You invite them. May programa nga tayo eh. At I believe i-announce yun formally. Quarterly, meron tayong recognition na Fishers of Men. Hindi yan basta contest ha, dapat ang motivation love. Yung ini-explain ko ngayon. Pero minsan nakakakiliti din na sa March, i-recognize namin kung sino sa atin dito ang nakakapag-invite na napa-follow up, na nag-stay. Kasi minsan ang iba magaling mag-invite, pero nawawala. Hindi ito para i-judge ang bawat isa. Magkaroon ba tayo ng puso na alagaan natin? Then somehow, kung napabilik mo at nag-stay, yes, dadami tayo. I-recognize ka sa March, every quarter yon. Ikaw ay isa sa Fishers of Men. O di ba? Yun naman talagang role natin, di ba? But I believe na express mo yung love.
Yung tao, hindi mo lang in-invite dahil PWD siya. In-invite mo siya kasi need din niya ng community katulad ng na-experience mo right now. Community nagmamahal sa atin. Mo si Michael Doctama, kung kayo po aware, 'di ba pansin niyo every day I have prayed for you. Tapos na siya mag-pray in the morning. Pinag-pray niya tayo lahat. Mantakin mo, member ka, pinagpipray ka every day. Every day may nababasa ka mga messages namin. Hindi kami naniningil. Ang point ko lang, 'di ba parang i-share natin tong community sa iba. That's love. Minsan nga ito si Ate Lovely, nakikinig siya sa atin. Wala naman yung disability eh. Pero Ate Lovely, ang itanim ko sa'yo, since ikaw ang nag-aalaga sa akin, di affected ka na rin, kasambahay kita, ako ang PWD, kasi pwedeng umattend sa atin, hindi lang yung may disability, pati yung mga nag-aalaga na may disability. O kapamilya nila, kahit isa lang po may disability, yung nanay, tatay, ate, kuya na normal, able, pwede silang umattend. Basta may connection sa disability, invite natin. Bottom line, si God pa rin naman ang magdidilig sa kanila para lumago dito at mag-stay. But let's do our part. Love in action. Let's invite. Let's invite. Para bang si Edmond, gusto kong makita to sa, o kung sino man. Fishers of Man, sa March po, next month, recognize po kayo. Magsalita ng life. Words can heal or hurt. Minsan doon ko din na-check ang salita ko eh. Kung gaano, minsan katamis, kasarap pakinggan ang salita ko. Pero pag ako naman in pain, galit, ay grabe, ganun din brutal, kasakit ang salita ko. Kaya di ba minsan yung salita daw natin eh, ginagamit mong pang praise kay God tapos minsan nagmumura ka. Kaya it's a choice to make. So yung ating pong salita, buhay yan. Buhay yan at ang buhay ay pwedeng maapektuhan. Let's choose encouraging words. Magbigay ng oras, effort, resources. Tumulong kung kaya naman po. Magpatawad, na-discuss na natin yan. Maging mabait. Meron pong salita sa English na you don't need to be right always. Sometimes you just need to be kind. Tama ka nga, nanalo ka, napatunayan mong ikaw ang tama, pero nasaktan mo naman, na-offend, nabasag naman ang puso, wasak naman ang pagkatao. What's the point of pagiging tama mo? Nasaktan naman siya. Sometimes, may ginang silent ka, just be kind. At least, masaya naman siya. Balanse din. Ano po? Maging mabait na hindi ka rin maabuso. Love that points to God. Malapit na tayo. Our actions can lead others to God. Sabi nga dito sa Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ibig sabihin, pag tayo gumagawa ng mabuti, nagsashine tayo. It's not supposed na ikaw yung bida mag-glorify. The motive, the intention, makita nila na, ay, Christian yan. Believer yan. Kay God yan. Anak yan ng Diyos. Kaya ganyan yan. So si God dapat ang maparangalan. Kapag may love in action sa buhay natin, hindi tayo ang dapat napapansin. Si God. Our love becomes our testimony. Halos huling slide ko na to. Second to the last yata. Can I challenge you? Ako din. Lahat ng sinasabi ko mga kapatid ay kasama din ako sa nakikinig na gusto ko rin matuto at ma-apply. Can I live love daily? Can you live love daily? It's a choice. Decision lang yan. May na-post siya tao kaninang umaga, either na ikaw ang mag-drain or mag-lighten up ng room with your attitude. Pag sinabing attitude, attitude is a choice. Pwede ka magalit, pwedeng hindi. Pwede ka magmahal, pwedeng hindi. So choose love every day. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Di ba grabe ang faith?
Di ba, faith can move mountains. Di ba, grabe ang hope? Bigyan mo ng pag-asa si Brother Lance. Bigyan mo ako ng pag-asa na magno-normal pa ako. Grabe ang nagagawa ng pag-asa para masiglat tayo na mag-improve pa, gagaling pa kami. Pero ang sinabi dito, greater than faith and hope, love. Naalala ko tuloy ang sinabi doon na sa Corinthians ata yun eh. Kahit grabing kabalalaghan, miracle, ang ginagawa mo, ang galing mo magsalita, grabe mo nagawa. Pero without love, para ka lang symbols na tumutunog na parang walang dating. So the foundation of everything is love. Pwede ko nga i-conclude, no? Pwedeng kumpleto katawan mo. Pwede marami kang pera. Pwedeng kumpleto pamilya. Kung wala ang love, walang kwenta. Kaya ako natahimik. Hindi ko naman alam na mapupunta ako sa ganitong salita. Pero kahit may disability ka, kahit kapus ka, pobre, hirap buhay, kung may love naman, masaya pa rin. Kaya ako natahimik kasi meron pang pangatlong senaryo. May disability ka na nga. Problema ka pa minsan sa hanap buhay mo. Tapos wala ka pang love life. Wala pang nagmamahal. Para bang ano yung konsuelo ba? Sorry, nagiging honest ako. But I believe may gustong sabihin si God sa atin, sa akin. Sabi, yung love life. Valentine's na bukas eh. May nag-advise sa akin kanina eh. Si Lovely, Sir, yung love life, hindi yan hinahanap na kailangan hanapin mo. Darating yan, sir. Nasagot ko na lang. O syempre, si God ang in control eh. Basta ang panghawakan ko na lang sa mga taong naapektuhan ng salita ko. Psalms 27 verse 13. I remain confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Darating yung love life natin. Darating yan. Ibig sabihin, whatever is your heart desire, bago tayo mawala sa mundong ibabaw na to, Psalms 27:13, I remain confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Ibe-bless yung ating heart's desire. Amen to that. Amen. So, now, by the way, ang topic paano natin i-live out natin yon? Tanong lang natin sa sarili natin, kaysa mag-focus ka kung sino magmamahal sa'yo, let us focus kung sino ang pwede nating mahalin. Hindi yung romantic lang ha. Magmahal lang tayo nagmagmahal. And one day, makikita naman ni God eto, kahit walang partner, ba't pa natutumbo ko yun? Marunong magmahal to eh. Bigyan na nga ng jacket yan. Joke lang. Bigyan na nga ng partner yan. Something like that. Sa ngayon, let's just love. Hindi naman kailangan perfect eh. Sino ba na ang perfect sa atin? Sabit pa rin tayo lahat. Basta willing ka lang magmahal. Just love. Bahala na si God. And before I end, on the screen, sabayan nyo nga ako, napakaikli ng prayer na yan. Namnamin lang natin. Let's bow down our heads. Pwede nyo buksan ang inyong mata para mabasa nyo rin ang prayer.
I-feel lang natin na, Lord, this is my heart's prayer. Let's pray. Lord, Lord, turuan mo po kami na turuan mo po magmahal, kami na magmahal. hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Gamitin mo Turuan po ang aming buhay para ipakita ang iyong pag-ibig sa sa iba. iba. Tulungan mo Turuan kaming mo kami mamuhay mamuhay na ng love love in in action action araw-araw. araw-araw. In Jesus' name, Amen. Amen. So on the screen, ito po ang ating discussion questions. Ano po, sa anong area ka nahihirapan magpakita ng love in action? Sa pagsiserve ba, sa pagpapatawad o pagiging mahabagin? Compassion. Bakit? Number 2, may experience ka na ba na may taong nagpakita ng love sa'yo through action? Yung naramdaman mo talaga, hindi lang salita. Paano nito naapektuhan ang pananampalataya o buhay mo? And last one, ano ang isang specific o practical na paraan na pwede mong gawin this week para ipakita ang love in action? Ano kaya ang plans mo? Sa bahay, sa work, sa school, o sa church? So yan po ang ating tatlong discussion question. God bless po sa ating breakout room. Thank you po.